So yo, magandang araw mga parekoy. So sa video na ito is magtuturo tayo sa ating training third engineer at saka sa ating oiler at saka sa ating na ring mga kadet. So sa video na ito mga parekoy is papakita ko sa inyo yung actual na pagkuha namin ng tappet clearance or pag-retime or pag-tune up ng ating mga makina. So sabay-bayan yung mga parekoy yung actual na tutorial para sa video na ito para magkaroon kayo ng kaunting idea. Kota. Tuwa na nakarami yan. Plus na ito sumoy. Dapat pintal. Masih. Buksan ang teskak. Buksan ang teskak. Full open. Pagkamutin mo. Okay. Basic parts. Teskak. Rocker arm, valve spring, valve para sa ating exhaust, dalawang valve para sa ating intake manifold. Siyempre dalawang valve yan, meron tayong tinatawag na valve bridge. Valve bridge, dito tayo kukuha ng tappet clearance. Tapos adjusting screw, lock nut at ang ating push rod. So siyempre yung ating gitna, yung ating fuel injector sa loob. So babaklasin ito mamaya yung ating fuel injector. Fuel rail niya papunta dito. Labas niya ay dito. Papunta sa ating injection pump, sa ating fuel rack. Okay, start. 160, ibig sabihin 16 stop. Parehas nakatap yung 1 at saka 6. Titingnan mo ngayon yung ating push rod. Okay. Push rod ng number 1. Liyan kagunin. Check ang push rod sa number 1. Push rod number 1 ay ikot. Tapos alugin mo yung ating rocker arm. Katok. Positive, nakatap. Ito, nakatap din. Pero hindi nagagalaw yung push rod. Saka walang lagotok. Ibig sabihin nakatap to for intake stroke. Okay. Okay, nasa ating flywheel 160. Pag sinabing 160, ibig sabihin number 1 cylinder saka number 6 cylinder ay parehas naka top dead center. So yung ating piston ay nasa top dead center ng ating engine block. Ito yung engine block. Yung piston ay nasa sagad ng engine block. Intindihan mo? Yes sir. Piston naka top dead center, ibig sabihin dalawang piston naka top dead center, 1 at saka 6. Ito, para malaman mo kung ano yung nakapapuntang power sa pamamaraan ng ating push rod. Parehas nakatap 1 at saka 6, pero dito sa number 1 makikita mo nagagalaw mo yung push rod at saka yung kanyang rocker arm. Gilo ka. Ibig sabihin ang piston nito ay nasa end na ng kanyang compression stroke. Preparation na siyang pababa para sa kanyang power stroke. Dito tayo sa number 6 sa kanyang piston running mate. Doon, liyan. Ang number 6 ay nakatap din, ngunit siya ay mag-i-intake. Siyempre nakatap din siya, galing siyang nag-exhaust. Ngayon, pababa yung piston dito dahil nakatap din siya. Siya ngayon ay mag-i-intake. So, ang ating 1 at 6, ang ating cylinder number 1 yung magpa-power stroke. So, doon tayo kukuha ng timing para sa ating tappet clearance. Cylinder number 1. Pila? 0.45 mm. 0.45 mm. Sige, bukat. Parehas lang intake tsaka exhaust, 0.45 mm. Isa ka mo trabay. Testing naman. Okay. Laro.
Okay. So nasa tamang clearance pa si cylinder number 1. So susunod, ikot tayo sa flywheel sa ating susunod na firing order. So next is yung ating cylinder number 3. So ikot muna tayo sa ating flywheel. Sige. So next nakatap, 3 and 4, top dead center. 3 and number 4. So dito, titingnan natin yung ating cylinder number 3 at saka cylinder number 4. Ayan, number 3, number 4. So una mong titingnan kung saan nakatap ang dalawa yung ating push rod. So ito, probably maluwag na to. Ayan o. Sobrang luwag, taas ng kanyang clearance. So ito, kaya na sinasabi ko nakatap din, ngunit ito ay pa-intake. Ito nakatap, preparation for power stroke. So dito tayo kukuha ng ating top clearance. So kuha ng clearance. Okay, sobrang luwag sa 45, 0.45 mm sa kabila. Exhaust valve, tama lang ang kanyang clearance. Sa intake valve naman, sobrang taas. Dito pa lang sa kanyang push rod, mapapansin mo na sobrang luwag. Yan o. Sige, sukat. Exhaust, exhaust, exhaust. Yan na ba? Yan na. Masang-sangit. O, muna. Ito na. Ito rin. Intake. Okay, sobrang luwag. So, ngayon mag-a-adjust tayo ng ating tappet clearance. So, kailangan mo lang dito, no, number 30, spanner, saka number 14 na open wrench. Okay, simulan natin. Okay, sa pag-retype, luwagan muna yung ating lock nut para makapag-adjust tayo sa ating adjusting screw. Okay, naluwag na yung ating lock nut. So, pwede na mag-adjust ang ating tappet clearance. So, ayan. So, kung luluwagan mo ito masyado, malaki ang plane yan. So, para makakuha ka ng clearance, iipitan mo dito yung ating adjusting screw. Pag nakuha mo na yung tamang clearance, sisecure mo siya gamit ang ating lock nut. Okay, so, discard day, pasok muna yung iyong filler gauge. So, sure mo na nakatapat siya sa 0.45 mm. Tapos, higpit ka dito, alalay lang higpit. Dito luwagan mo muna para makuha mo yung ikot na walang sabit. So ayan. Habang nag-iikot ka dito, adjust ka rin doon kung makukuha mo yung tamang clearance. Ikot, sabay, galaw. Sige. Kamuta sa kahumok pa kaya na. Sige, galaw-galaw. Okay. Okay. So, kapag okay na yung clearance, set mo na yung adjusting screw, saka lock mo na yung lock nut. So, subok ulit. So, ayan, okay na. So, kapag okay na, final mo na yung higpit dito para sure na hindi siya gagalaw. So, final palo. Dito. Ah. Okay, tama na. So, final check sa dalawa. Oh, kabila. Tama. Good. Good, Dili. Good. Next firing order. Ikot. So, ang firing order to is 135-642. So, most probably, sunod nito 5. So, running mate ng 5 is number 2. So, tingnan natin sa flywheel kung magtatap yung 5 at saka 2. So, ito. 2.5, kunti pa. Oh, para. 2.5. Ibig sabihin, number 2 at saka number 5 cylinder nakatap dead center. So, hahanapin natin dito kung ano yung nakatap. So, gaya na sinasabi ko, firing order niya is 135. So, sigurado to 5 ang nakatap dito sa ating power stroke. So, ayan. Number 2 and number 5.
Number 2, naka-top dead center, ngunit 4 intake stroke to. Ito, naka-top dead center, sigurado to pang power stroke. So ayan, nagagalaw yung ating push rod. Parehas maluwag. So sigurado to. Check natin yung ating clearance kung nasa 0.45 mm. So lagyan nyo muna ng kunting langis para madulas yung pasok ng ating filler gauge. So hindi siya maganit. Okay. Nasa tamang clearance pa. Exhaust valve naman. Check natin. Okay, tama lang yung ganit niya. Ibig sabihin, sakto siya sa kanyang clearance. Dito may nakalagay letter S saka letter E. So siguro ito ay ginamit na for suction, saka ito ay exhaust. So suction to dahil ang barbula na ito ay nakatutok sa ating intake manifold. Ito yung intake manifold, saka yung ating exhaust manifold. So kadalasan yan, straight lang yan. Kung ito yung barbula mo dito, kung ano yung nakatutok sa kanya, yan yung kanyang manifold. So ito, dahil ito ay nakatutok dito, so sigurado to intake valve, intake manifold, exhaust valve, saka yung kanyang exhaust manifold. So tutok na tutok. So tama sa clearance yung ating cylinder number 5. So next, ikot 1, 3, 5, 6 ang susunod na firing order. So tapat mo sa number 1 at number 6 yung flywheel. So habang iniikot doon, gumagalaw din yung ating mga barbula. Katap yung 1 at saka 6. Pero ito hindi mo magagalaw yan. Gawa nga nang nagpe-prepare yan for intake. So dito tayo mag-adjust sa ating cylinder number 6 sa kanyang piston running mate. Dahil siya ngayon ang piston na bababa for power stroke. So ayan. Indikasyon na siya ay nakatap for power stroke. Nagagalaw mo yung push rod. Nalalaro mo yung rocker arm. So, kukunan mo na ngayon ang tappet clearance. .45 mm. So, pag tama ang ganit, tama ang clearance. Sakto lang ang kanyang ganit. So, tama ang clearance niya. Number 6. So, S for suction. E for exhaust. So, cylinder number 6. Ayan. Tama yung clearance ng number 6. Next firing order, 1356442. So, next, number 4. So, piston running mate ng number 4 is number 3. So, mamaya makikita nyo parehas nakatap yan or nakarelax. Parehas yung ating mga rocker arm. So, ikot. So ito si number 3, makikita mo nakababa yung kanyang exhaust valve dahil siya ay naka-exhaust. So kapag iniikot mo yan, aangat yung exhaust valve dahil patapos na yung kanyang exhaust stroke. So ayun, aangat yung exhaust valve niya at mag-i-intake na naman yung ating cylinder number 3. Okay na to. So ayan, tapos na sa kanyang exhaust stroke. So ito ay mag-i-intake na si number 3. So ang hinahanap natin dito yung ating cylinder number 4, which is naka-top dead center for power stroke. So ayan, good indication. So, ito sobrang luwag, makikita nyo. Maluwag to masyado. Indication pa lang, sobrang luwag niya. Number 4. So kuha tayo ng ating tappet clearance. 0.45 mm. Sige. Suction side or intake valve. Ayan. Sobrang luwag. Ito masyadong mipit. Ang exhaust naman, ano? Yan na, para matanggal yung carbon. Sige, ito sa bante. Mapapansin nyo, sobrang itim ng ating filler gauge dahil may mga carbon deposit build up yan dito. So, kapag masyadong maganit, subukan mo muna ang laruin. Baka sa carbon lang yan. Sige. Ayan, lumambot na. Dahil natanggal na yung kanyang carbon build up. Okay. So, ito yung target natin, yung ating suction side. So, kuha ka ng clearance. Ayan, sobrang luwag, 0.45 mm. Sobrang luwag. Ibig sabihin, adjust natin to. Babalik natin sa kanyang standard na 0.45 mm. So pag adjust, luwagan yung ating laknat para ma-adjust yung ating adjusting screw. Pakuha natin yung tamang tappet clearance. Yan, sobrang luwag. So adjust mo dito sa ating adjusting screw. Sige, sabay ilagay mo yung filler gauge. Alalay ka sa higpit hanggang sa mag-start siyang gumanit. Pag maganit na, ibig sabihin nasa tamang clearance na yan. Luwag pa.
Ayan. Pag may kapit na at medyo matigas pero nakapasok pa rin, so yan na yung tamang clearance. So pag nakuha mo na yung tamang clearance mo, itong adjusting screw, fix mo na yan. Tapos ito, dadrop mo na yung lock nut. So ganyan. Okay, pag okay na, pwede mo siyang maglit lang. I-steady mo yung filler gauge. Naka-steady ang filler gauge sa gitna. Tapos higpit ka sa yung lock nut. Okay. Para hindi maikot yung adjusting screw, itikin mo ang paghigpit ng yung lock nut. Okay. Lagay mo yung ano pre. I-steady mo sa gitna. Okay. Sige, lagay mo. Tapos pitik sa martilyo. Ano? Okay, pitik. Pitik. Bitaw mo na. Subok. Ganyan. Sa tama pa rin siya. Okay na sa tama. So, pahinal mo na. Pahinaligbit na. Ito, pwede ka na magpahinaligbit dahil di na ikot yung adjusting screw niyan. Sige. Check. Tamang ganit lang. Sa kabila naman sa exhaust. Tamang ganit. So, tama yung ating tappet clearance sa number 4. So, tama na siya. Dahil na-adjust na. So, next, 135642. So, ito. Sunod, number 2. So, ikot. So, running mate ng ating next na firing order is 5 at saka 2. 2.5 sa ating flywheel. 2.5. Ikot. So, yung number 5, yung makikita nyo nakabagsak yung ating exhaust valve or nakatukod. Bakit? Ito ngayon ay nag-i-exhaust sa kanyang cylinder. Naka-exhaust yan sa kanyang cylinder. So, makikita mo, unting-unting aangat yan dahil babalik na yan sa kanyang top dead center at mag-i-intake naman. Ito yung bababa. So, dito, mapapansin mo, may singaw. Bakit may singaw? Gawa nga nang siya ay nagko-compression. Okay. Set na so. Sa flywheel, tumama na yung ating 2.5. So, ito, nakatap yung ating number 2. So, lagyan muna ng langis para malambot yung ating pagkuha ng tappet clearance. Okay. Start. Okay, tamang ganit. Ayan. Okay. So, nasa tamang clearance yung ating number 2. So, pag okay ng lahat, check nyo rin yung ating mga valve bridge. Ang gamit ng bridge para sa isang tulak ng ating rocker arm, sabay mabubuksan dalawang barbula. So, kadalasan pag sobrang luwag na pabayaan, ang mababali dito yung ating stem ng ating bridge pag sobrang luwag. So, dapat maintenance mo, plan maintenance system, sama mo yan yung ating tappet clearance adjustment. So, basic parts, valve spring, stem, valve bridge, rocker arm, push rod, adjusting screw, lock nut, sa gitna, fuel injector. So, fuel rail niya, naka-straight, papunta dito. Dito papasok yung diesel, galing sa ating fuel injection pump. Sa baba naman, ito, yung ating fuel rack. Okay, tapos na nating i-retime yung ating main engine. So, para masubukan kung walang tukod, free wheel tayo. So, ikutin mo isang beses, dapat hindi tutukod sa loob. Okay, ikot. So, nagsimulat na ganyan sa 2.5. So, dapat ang labas natin 2.5 din na hindi tutukod yung ating piston sa ating mga barbula. Para. So, may reflective tape tayo dito. Ang purpose niyan, ginagamit yan sa pagkuha ng reading ng actual RPM ng ating main engine. So, ginagamit niya ng sensor dito, yung sinesense niya yung bawat daan ng ating reflective tape. So, yan yung gamit. Bakit mayroong reflective tape sa ating flywheel. So, ikot to. 3-4, dumaan na siya. So, sarang hintin natin, 2.5. Ayan na, 2.5. Gilagpas mo sa 2.5. Okay, lumagpas sa 2.5, walang tukod. Ibig sabihin, tama yung ating pagkuha ng tappet clearance.